Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Richard Dumagat. Ang sabi ni Richard Dumagat ay, Master, yung 45 Commodore shooters ko, ganda pa rin pumutok. Ano po kaya ang year at model na gawa ito? Okay, so titingnan din natin kung may makikita tayong year at model na ginawa ito. So, bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil tayo ay nadagdagan ng mga subscribers. Umabot na tayo sa 46,800 na mga subscribers. At maraming salamat sa inyong pag-share. Ganyan din maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan naman yung ating mga kita sa YouTube, ang ating revenues, at ito naman ay tinutulong natin sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. At lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming ibinibintang baril. Yan po ay aking anak na aking tresurera. Tumatanggap ng inyong mga pinadadalang tulong para maipabot sa ating mga beneficiaries. Tawagan po ninyo yan o i-message ninyo kung kayo ay may paabot na tulong para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating premier videos. Malaki na sirang naitutulong mo sa ating mga estudyante at maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at sampo ng iyong pamilya. Bigyan kayo ng maraming pagpapala para marami pa kayong matulungan. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Richard Dumagat. So, tiningnan natin kung anong model, kung kailan ginawa ang baril na ito, wala talaga tayong makita na na sa ating research. Pero ang nakita ko lamang ay yung Commodore na yan ay ang gumawa niyan ay Shooters Arms Incorporated. Yan ay semi-automatic pistol chambered ng 45 ACP caliber, manufactured by Shooters Arm Manufacturing. Shooters Arm Manufacturing ang gumawa niyan. Yan ay single stock version na classic, 1911 design, available in various finish. So meron niyang chrome, meron niyang black, meron black matte, may blue, may mga re-blue. So yan ay design version ng 1911 with a smaller frame and single stock magazine. So, yan ay hindi high capacity kung ating susuriin. Features may include extended slide stop, extended ang kanyang slide stop, safety lock, and matte black finish to reduce glare. Yan ang mga finish niya. So yan lang ang nakita natin sa at ang sabi dito ay 8+1 ang kanyang magazine. Ang kanyang barrel ay 5 inches. Meron siyang mirror finish na chrome. Meron ding black matte na So yan. Yan ang mga at ang nakita lang natin sa sa Shooters Arm and Ammo Corporation ay ito. Is one of the Philippine largest gun retail companies. So, ipinagmamalaki na naman natin ang mga yari ng Pilipinas. Ang akala natin pag Cebu, Danau, ito po ay sa Cebu, ang Shooters Arm. Kaya diyan talaga isinilang ang mga magagaling na gumawa ng baril sa Cebu. Okay, kaya nasisira lamang at napapangalanan ng Paltek dahil nga dun sa mga
backyard maker. Akala kasi ng mga iba, pag sinabing paltik, isa lamang ang gumawa. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, maganda po ba itong paltik? Maganda po ba itong... Hindi ko po masasagot yan dahil wala po nga pong quality control yan. At yan po ay marami naman yan ang gumagawa niyan, hindi naman isang company yan. Hindi kagaya nitong Shooters Arm Manufacturing ay talagang may quality ang gawa nila. Ang sabi nga dito ay meron na sila ang largest gun retailer companies at meron silang 38 retail outlet in major cities nationwide. Apart from the foreign brand of imported firearms, its product range has extended to include ammunition. Nagpa-manufacture na rin sila ng ammunition, gun accessories, spare parts, including equipments, outdoors law enforcement, as well as leather goods for sporting and defense. The company caters all sections from government and military entities to private agencies and civilian. So, umpisa sa mga government hanggang civilian ay nagano sila. At actually, sila ay nag-i-export na rin. Okay. So hindi ko makita yung wala akong makita kung kailan talaga ginawa o pinabricate yung Commodore model na yan ng Shooters Arm. Pero ang nalalaman ko lamang ay nagmanufacture ng baril yung Shooter Arms noong 1992. Okay, kung hindi ako nagkakamali. Okay, 1992. High school pa lang tayo noon. Nung nag-umpisa yan ng pagmamanufacture. Okay, the border story of gun manufacturing, however, stretches back centuries to the 1200s. Okay, nag-umpisa talaga ang pagmamanufacture ng baril noong 1200s pa, pero 1992 nag-umpisa ang Shooters Arm. Started sila nung 1992. Ang location nila ay sa Philippines, sa Cebu. Nag-focus sila sa pagmamanufacture ng quality firearms and exporting them immediately. So nag-export na rin sila. Okay. At tingnan natin kung saan sila nag-export ng mga baril. The year 1992 was another landmark year for the company. It is boldly ventured into the highly specialized field of local firearms manufacturing, Shooters Arms. Ang sabi nga dito ay Shooters Arms Manufacturing, yung SAM ay firearms manufacturer based in Cebu, Philippines, known for producing wide range of firearms. Yan, kaya akala nung iba, nadadama yung mga legit natin na mga company. Dahil akala nila pag Cebu, paltik. Pag Danao, paltik. So, yun ang alisin natin sa ating isip. Dahil dyan talaga sa Cebu, isinilang lumutang yung pagmamanufacture ng mga baril. Ang sabi nga nung Second World War, ay sila ay tinuruan na gumawa ng baril para masuportahan yung ating mga gerilya. Masuportahan ng armas. So, kaya hanggang ngayon, nandyan talaga yung mga magagaling gumawa ng baril. Yung iba nga lang, nag-illegal. At yung iba naman ay sumama sa mga legal. So, yan ang history talaga ng Ang sabi nga dito ay Shooters Arms produces 20,000 pistols and shotgun every year. At ang 85% ng 20,000 na kanilang ginagawa ay naibibinta sa abroad, na-export sa abroad. Saan? Mainly to the US, Canada, Italy, and Thailand. Yan, mainly America, Canada, Italy, and Thailand. Yan ang malaking pinagbibintahan nila ng mga baril na ginagawa nila. Mantakin mo, 20,000, mas marami.
80%, 85%, 85% ang nabibinta nila sa abroad. Ilan lang natitira dito sa Pilipinas? 15% lang ang natitira sa Pilipinas na nabibinta nila. Kaya hindi tayo magtataka na yung model na Commodore ay maganda. Kaya sabi nga ng ating ay magandang pumutok. Kaya hindi tayo nagtataka. Kasi kung tinatangkilik yan ng ibang bansa, ay di maganda yan. Kasi kung hindi maganda yan, ay hindi tatangkilikin ng ibang bansa yan. Kaya diyan sumikat ang ang Pilipinas. Okay, kaya nga lang, yun, nasisira ng mga paltik. Na kapati yung mga paltik, nakakarating na rin sa ibang bansa. Ewan ko kung paano nakakalusot yan. Kasi may napanood din ako sa video na nakarating sa Amerika yung mga paltik, yung mga fake. O mantakin mo kung hindi magaganda yan. Pati mga Amerikano, naluloko na natin. So, ayan lang. Sa katanungan ni Richard Dumagat, wala talaga akong makita kung kailan pinabricate yung o kung kailan na ginawa yung Commodore na yan, yung na yan. Pero palagay ko hindi yan nagkakalayo nung 1992 hanggang 1995. Dahil 1992 sila nag-umpisa, hindi ko alam din kung yan ang first model nila. So wala tayong nakitang kung kailan yan. Ang nakita lang natin, 1992, nag-umpisa ang Shooter's Arm Manufacturing. So, ang masasabi ko, maganda talaga yung baril na yan kasi pinatunayan mo rin, maganda pa rin mamutok. So, yung tanong mo na kailan yan ginawa, ay hindi natin nasagot dahil walang record tayong nakita. So, ayan. At pagmalaki natin ang sariling atin. Kung ako rin ay bibili siguro ng 45, ay baka sa Shooter's Arm na rin ako bumili. Dahil marami talaga ang magagandang baril na yari sa atin at ipinagmamalaki ng ating bansa. Okay, so ayan. At shout out sa ating tingnan natin yung ating mga spotlight. Community spotlight natin. Uy, hiyang-hiya naman ako dito sa May nambas na naman sa atin, wag na natin pansinin. Wala daw kwenta yung YouTube channel natin. Yun na ba yun? Okay, meron ng bago tayong mga community spotlight. Si Alfredo Isidro ay 100 plus ang engagement. Maraming salamat sa iyo. Isa nating supporter. Si Don Rani ay merong 16 engagement. Genyoreticosan. Meron ka 16 engagement. Shout out sa iyo, Don Rani. Shout out pa rin kay Tommy Aparachi na may 100 plus na engagement. Shout out kay Creed. Assassin Creed. Meron kang 1 engagement. At shout out kay Hansel Evangelista. Ngayon ay nagbabalik na mayroong 99% na engagement. Okay, at maraming salamat sa inyo. At shout out din sa aking mga kababayan sa aking bayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan na itinayo ng aking anak na bunso na si Elmer Jr. Ito po ay matatagpuan ninyo sa Alvarez Street. Doon sa dati kong machine shop. Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At buy one take one yan, halagang 40 pesos lang. At marami pa kayong ma-order na masarap na mga pagkain. Okay, maraming salamat po sa inyo.